Hindi ko naman po sinasabi na guilty talaga dito yung author. I am just explaining po kung ano yung mga pwedeng arguments ng prosecution kung gusto nila mapakonvict talaga for the crime of libel yung author ng trailer or ng movie na eventually ipapalabas. So yun po yung mga pwedeng... Panig mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Yan po yung bibigyan natin ng opinion, and mag-share din po ako ng legal matter na pag-uusapan, at mayroon din po akong share na video na kung saan isang attorney po ang magpapaliwanag if ito bang trailer na to is libelous na, diba? Kasi nakita nyo naman kung paano binanggit ng artista ang pangalan ni Vic Soto, diba? Ito yung famous or mainit na issue ngayon ng ginawang pelikula ni Daryl Yap na pinag-uusapan ngayon sa lahat ng SOCMED, na natatakpan na yung politikang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Okay? Ito ba ay libelous? Ano ba yung mga pwedeng mangyari? Pwede bang kasuhan dito si Daryl Yap? At ano yung mga pwedeng ikaso sa kanya? At ano naman yung pwedeng isagot kung sakasakali, no? Ni Daryl Yap kung kakasuhan siya ng involved na person na none other than bossing. Okay? So, issue lang po tayo. Walang personalan. Kung ano man po yung mga nasishare ko sa inyo at naikukwento ko sa aking mga content, yun po ay ating kuro-kuro lamang at aking opinion na nakabase din sa aking mga narinig, napanood at pinag-usapan sa SOCMED. Okay? So, libelous po ba yan? So, ang isusunod ko pong isi-share sa inyo ay about sa comment or opinion ng isang attorney talaga. Kung ano ba yung mga posibleng pwedeng gawin ng magdidemanda at ididemanda if pumunta sa ganong sitwasyon. Okay? So, ito po yun. So, siya po, si Attorney Nel Abayon. Isa rin po siyang YouTuber, no, na nagustuhan ko yung content niya because direct to the point ko na yung mga pinaliwanag niya at maganda yung pagkakapaliwanag niya, and I hope hindi po ako i-copyright ni Attorney Nel Abayon. Ang tanging purpose ko lamang ay ma-share po yung mga legal issues na pwedeng gawin na galing mismo sa mga attorney. So, sir, attorney, Buchanan, ha? So, pakinggan po natin kung yung mga paliwanag niya about dito sa trailer na to ay libelous pa or hindi. Okay, understood na po dapat yun. So now let's start the discussion. So unang-una po dyan, ano po ba talaga ang crime of libel? This is expressly defined po in our revised penal code, kung saan sabi po dito sa discussion natin ang mangyayari po is an imputation of a crime. So the crime of libel po in this case is the imputation of a crime with malicious intent for purposes of besmirching the reputation of another individual, and it was done publicly. So kung sa Tagalog pa, ang libel po ay pagsabi ng isang statement kung saan sinabi mo na may ginawang krimen yung isang tao, whether true or not po pala, dagdag ko pa, at yung rason kung bakit mo sinabi yun is para sirain yung reputation ng isang tao, provided further that it was done publicly. So yun po ang crime of libel. And ngayon, explain ko naman po yung mga pwedeng legal arguments for both sides of the parties, yung mga arguments of the prosecution and yung mga arguments din po ng defense. So unahin ko po muna yung sa prosecution. So sa prosecution po, para mapakonvict dito for the crime of libel yung author nung trailer, so ang una pong ma-establish talaga dyan is kung ano po ba yung libelous statement na sinabi dun sa trailer na ginawa niya. So obviously dito po sa trailer, there is really an imputation of a crime kasi sinabi
po talaga na inano daw ni Vic Soto yun si Pepsi Paloma. So as we can see there is an imputation of a crime which was targeted towards a public figure who is obviously identifiable kasi pinangalanan talaga, and it was also done publicly kasi pinublish po siya across numerous social medias, therefore may access talaga yung public to view it. So yung mga elements na yun of libel are clearly present. At yung pwede pa idagdag dito is that there is also malicious intent on the part of the author considering the timing that the trailer was published. Since si Vic Soto po comes from a political family, therefore pwede yan idagdag as argument, diba? Na due to the timing, since the person identified was a person who is attached to a political family, then therefore clearly there is malicious intent. Okay, yan po yung mga pwedeng arguments ng prosecution. And tandaan nyo lang din po, I emphasize ko lang din hindi ko naman po sinasabi na guilty talaga dito yung author. I am just explaining po kung ano yung mga pwedeng arguments ng prosecution kung gusto nila mapakonvict talaga for the crime of libel yung author ng trailer or nung movie na eventually ipapalabas. So yun po yung mga pwedeng legal arguments po for the prosecution side. So ngayon punta naman po tayo sa defense. So for the defense naman po, ang magiging main defense na gagamitin dito or yung i-argue ko if it was me who was the defense counsel is the public figure or the matter of public interest doctrine. So of course, obvious naman po na yung person na tinarget dito is a public figure who is Vic Soto, diba? So imposible naman po na yung person involved dito is hindi nyo kilala, diba? Kasi si Vic Soto po yun eh. So si Vic Soto po, for those that do not know him, is a very popular public figure dito sa atin sa Philippines who is involved, heavily involved po in the entertainment industry at kung saan yung family rin po niya is very involved din po sa politics, political scene dito sa Philippines. So yung son niya, si Vico Soto, is currently the mayor of Pasig City. Then his older brother, si Senator Tito Soto, was a former senator who was a former Senate President also, ngayon running for election as a senator. And then madami rin po siyang mga pamangkin pa who is also involved in politics, yung Vice Mayor ng Quezon City, then yung isa pa na nasa MTRCB, yung chairman, yung chairperson, yan po yung person at yung family ng person targeted here. So very obvious po talaga na public figure yung tao na tinarget dito. And regarding naman po sa public interest, matter of public interest doctrine, this is a matter of public interest considering na yung case na po to, yung Pepsi Paloma case, is very well known po yan din dito sa atin sa Philippines. Although this happened 1980s pa po, I was not born yet when this happened, pero for some reason naging known siya, very known issue to the public, kaya siya naging matter of public interest. So yan po yung pwedeng defense na gamitin dito ng author, which is si Director Daryl Yap. So yung mga kailangan po i-establish dito nung acute. So based sa mga binanggit ni Attorney Neil Abayon, kumbaga both side, diba? Mayroong mga pwedeng isagot, pwedeng i-counter kung sakasakaling magkakasuhan. So ano ba yung kahihinatnan niyan kung sakasakaling magkakasuhan, diba? So isa lang ang malinaw rito na pwedeng maging libelous yung trailer na yun base sa paliwanag ni Attorney Neil Abayon, diba? So it's better na kumbaga may alam tayo sa kung ano man yung pwedeng mangyari. Ngayon, it's a matter of how they are going to present yung mga sinasabing pwedeng gawin ang bawat isa according kay Attorney Neil Abayon. Okay? So kasi may mga naririnig akong kwento na yung trailer ba is libelous na by nature, pwede na ba siyang gamitin as ebidensya laban kay Daryl, di ba? Dahil nga sa pagbanggit directly ng pangalan ni Bossing, di ba? So may mga ganong lumalabas na binabasihan nila yung trailer pa lang enough evidence na para gumawa ng kaso. Now, with the explanation of Attorney Neil Abayon, so nakita naman natin both side, di ba? Prosecutor at saka defense is merong pwedeng ilaban sa isa't isa. Now, it's a matter of how good, di ba, yung magiging explanation ng bawat isa. And katulad nga nung mga nasabi ni Daryl doon sa paliwanag niya naman about dyan sa paggawa niya ng pelikula na yan, he is just seeking for the truth. Di ba? So kung saan po mauwi yung kwento nito, no? Yun po yung abangan natin. At talagang gusto ko lang i-share itong video na to ni Attorney Neil Abayon because of the explanation na ginawa niya na makakatulong
Diba? Sa mga katulad nating hindi masyadong maalam sa batas. Alright, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko nito, and issue lang po tayo, okay? Walang personalan. And boss, attorney Nel Abayon, baka naman, wag mo naman akong i-copyright. Okay, so hanggang dito na lamang po at maraming salamat.